Hindi lang tayo may mga balita tungkol sa mga kasong kriminal ni Joseph Duggar at ng kanyang asawang si Kendra, kundi pati na rin kay Joshua, kapatid ni Joseph, dahil mukhang mas matagal pa siyang mananatili sa kulungan. Pero nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap ang pinsan nila, si Amy Duggar King. Ano ang saloobin, nararamdaman at opinyon niya sa mga nangyari nitong mga buwan? Welcome sa Sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Tulad ng alam ninyo, sinusubaybayan natin ang mga kasong kriminal ng mga Duggar at mamaya iimbitahan ko si Amy Duggar King para marinig ang kanyang pananaw. Ngunit si Joseph Duggar, na 31 taong gulang, ay nahaharap sa mga kaso sa dalawang magkaibang estado. Sa Florida, ang bituin ng 19 kids and counting ay sinampahan ng mabibigat na kasong malaswang pangmumolestya sa biktimang wala pang 12 taong gulang at malaswang, asal na ginawa ng taong 18 taong gulang pataas. Ito raw ay muling paratang ng diumano'y sexual na abuso sa 9 na taong gulang na bata noong family vacation ng 2020. Pinalaya siya mula sa kulungan sa Florida matapos magpiyansa ng $600,000. Ngunit kasabay nito, siya at ang kanyang asawang si Kendra na 27 taong gulang ay nahaharap din sa mga kaso sa Arkansas. Ngayon, bilang bahagi ng investigasyon, kinasuhan sila ng mga otoridad ng mga kasong misdemeanor. 4 na bilang ng paglalagay sa panganib sa kapakanan ng isang menor de edad sa ikalawang antas at 4 na bilang ng ilegal na pagkakakulong sa ikalawang antas. Hindi pa tiyak ang koneksyon ng mga ito, pero posibleng may kaugnayan sa 4 nilang anak ayon sa ulat. At sa totoo lang, maaring mas maintindihan ko pa ito maya-maya. Pero sasabihin ko sa iyo, halimbawa, iniulat ng People Magazine na may isang source na malapit sa pamilya ang nagsabi sa kanila, masasabi ko sa iyo, ang pag-aresto ay dahil sa inspeksyon sa bahay at ang mga kandado ay nasa labas ng pinto. Hindi pa 100% kumpirmado, pero alam naming nakapagpiyansa at pinalaya na siya. Pareho silang nagpasok ng not guilty plea sa lahat ng kasong ito. Ayon sa ulat, haharap sila sa korte sa Arkansas sa Agosto 10 May. Bago tayong impormasyon ngayon. Muling nagsama si Kendra at ang kanyang mga anak matapos alisin ng korte ang no-contact order na ipinataw noon. Ayon sa People, hindi pa rin pinapayag ang makipag-ugnayan si Joseph sa kanyang mga anak ng walang supervision dahil sa mga kaso niya sa Florida. Si Travis Story, ang abogado niya Kendra at Joseph, ay iginiit sa mga dokumento ng korte na ipinagbawal kay Kendra na makita ang kanyang mga anak. Mula Marso 20 iginiit na ang mga umano'y biktima ay gustong makipag-ugnayan kay Kendra. Kaya kapag sinabi ang mga umano'y biktima, parang kinukumpirma na mga bata ang tinutukoy sa mga kasong ito sa Arkansas. Tama ba? Ayon pa sa kanya, sinunod ni Kendra lahat ng kondisyon ng no-contact order at hindi ito nilabag. Inilahad din na ang pagpapatuloy ng no-contact order ay pumipigil sa mga pagsusuring isinasagawa ng mga kwalipikadong third-party na ahensya na mahalaga para maresolba ang kaso at matiyak ang kaligtasan ng mga protektadong partido. Napaisip ako kung pwedeng magkasundo dito at hindi na umabot sa paglilitis. Tinanggal na ng District Court ang order at itinalaga ang Arkansas Department of Human Services para mga siwa, makipag-ugnayan at mapadali ang muling pagsasama ni Kendra at ng mga bata. Dahil dito, mabilis kong napanayam si Courtney Clayman, isang taga-usig ng SVU at domestic violence. Pakinggan ninyo ito. Courtney, maraming salamat sa oras mo. Itong no contact. Order na pumigil kay Kendra na makita ang 4 niyang anak ay binawi na. Karaniwan ba ito sa mga ganitong kaso? Kung ikukumpara mo ang kaso niya sa kaso ng asawa niya sa ibang jurisdiksyon, magkaiba sila. Pero karaniwan ba talagang makita yon? Sasabihin kong oo, talagang karaniwan yon. Ang mga kasong kinakaharap ni Kendra ay hindi direktang sexual na pang-aabuso sa kanyang mga anak. Kaya kadalasan kapag may mga kasong ganyan at ang isang magulang ay kinasuhan, karaniwan itong tinatawag na paglalagay sa panganib ng kapakanan ng isang bata. At napakahirap talagang tanggalan ng karapatan ng mga magulang. At dahil hindi naman pang-aabuso sa sarili niyang mga anak ang mga krimen, makatuwiran na tanggalin ang order of protection, pero maaari rin itong baguhin sa family court sa susunod. Pahintulutan mo akong questionin yan dahil hindi natin alam ang totoong sitwasyon o paratan sa kanyang mga kaso. Sabihin na lang natin na may kinalaman ito sa kanyang mga anak. Pero magbabago ba ang pagsusuri dahil doon? Pwede mo bang sabihin na maaring may sitwasyon na kahit siya ay kinasuhan, kaugnay ng umano'y ginawa o asal niya sa sarili niyang mga anak, posible pa ring tanggalin ang no-contact order na yon?
Kaya sa tingin ko, sa bawat kasong kriminal na nagsisimula sa pang-aabuso ng bata at magulang ang sangkot, laging may no contact order of protection na inilalagay simula pa lang. Gayunpaman, ang order of protection na yon ay halos palaging depende sa jurisdiction, kadalasang maaring baguhin ng family court. Pwedeng magka-no contact order of protection sa criminal court, pero pwede ka ring mag-apply ng no offensive contact order of protection sa family court na hindi kasing higpit at pinapayagan ka makipag-ugnayan sa bata. Pwede ka ring bigyan ng supervised visitation. Maaring may kasama kang ikatlong tao kapag nakikita mo ang iyong anak. Napakahirap talagang pawalang bisa ang isang parental order of protection. Bago tayo magpatuloy, medyo malaking pagliko ito, pero sigurado akong masisira ang magandang kasuotan kung sirang luma ang sinturon. Tama? Diyan papasok si Ensign Belt and Buckle. Malaking bagay ito. Ito ay isang kumpanyang pinapatakbo ng pamilya na tuluyang binago kung paano dapat gumana ang mga sinturon mula na magsimula sila noong 2009 dahil imbes na butas. Gumagamit si Anson ng micro-adjustable na track system na may 1/4 inch na pagitan. Laging sakto ang fit ng sinturon mo at sumasabay sa galaw mo, kaya maayos at maganda ang pakiramdam mo kahit nakaupo, nakatayo o gumagalaw. Tingnan mo, navy na sinturon ito. Alam mo bang bihira makahanap ng ganito? Hindi lang maganda tignan, bawat strap at buckle ay napapalitan. Lagi kang may sinturon na babagay sa suot mo. Mayroon silang mahigit 40,000 5-star review at panghabang buhay na garantiya. At dahil si Anson ang sponsor natin ngayon, i-click mo lang ang link sa description o iscan ang QR code para makabuo ng box set na may 2 bonus na piraso ng libre, isang buckle at isang strap. 3 buckle at 3 strap ang pwedeng paghalu-haluin para makagawa ng 9 na kombinasyon ng sinturon sa isang kahon. I-click ang link para buuin at i-level up ang sinturon mo ngayon. Bago ko simula ng interview kay Amy Duggar King, may isa pa siyang balitang tinugunan. Tungkol ito kay Josh Duggar, nagsisilbi ng 12 taong sentensya dahil sa pagtanggap ng material na may kaugnayan sa sexual na pang-aabuso sa bata. Ayon sa ulat, madaragdagan niya ng 2 buwan ang kanyang pagkakakulong, idinagdag sa kanyang sentensya at nakatagdang palayain na siya sa Pebrero 2, 2033. Ayon ito sa Bureau of Prisons based sa ulat ng People. Sinabi ng abogado ni Josh, si Bo Brinley, na walang paraan para malaman ang dahilan ng maliit na pagliis at maaring ito ay dahil sa availability ng programa na wala sa kontrol ng mga bilanggo. Kaya hindi sinasabing may nilabag o maling ginawa siya. At ito ay kasabay ng patuloy na pagsusumite ni Josh ng kanyang ika-4 na apela sa kanyang pagkakahatol. Kamakailan, tinanggihan ng Korte Suprema ng Estados Unidos ang apela niya noong Hunyo 2024. Pero ngayon, lilipat ako sa pinsan niya, si Amy Duggar King, na nagsasabing inilagay siya sa solitary confinement. May salubin siya sa pagpapalawig ng sentensya sa kulungan, pati opinyon tungkol sa sitwasyon ni Kendra at Joseph. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya at tanungin tungkol dito. Amy, magandang makita ka. Salamat sa paglalaan ng oras. Talagang pinahahalagahan ko ito. Iniisip ko na napakahirap at nakakalitong panahon ito para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya gusto ko muna magsimula doon. Kumusta ka na? Kumusta ang pamilya mo sa gitna ng lahat ng ito? Oo, pakiramdam ko para itong bangungot na hindi natatapos. Kaya ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya para matulungan ang sarili ko na magkaroon ng malinaw na pag-iisip. Mahalaga sa akin ang kalusugan ko sa pag-iisip, kaya nakatuon ako sa anak ko, pagsasama naming mag-asawa, buhay namin, maliit naming pamilya at nanay ko. Ito talaga ang tumutulong sa akin malampasan ito. Nagtuturo ako sa bahay at hands-on na nanay. Alam mo, marami siyang playdate at ganun bagay. Kaya sinusubukan ko lang maging abala at hindi mag-focus sa detalye ng mga darating pa. Marami bang nagtatanong o kumukontak sa'yo? Kumusta naman yun para sa'yo? Ang dami talagang tao na nag-reach out sa akin. May mga kaibigan ako nagpadala ng bulaklak at gift cards at sobrang bait nila. Ramdam ko talaga ang pagmamahal ng komunidad dito. Lalo na sa maliit kong inner circle ng mga kaibigan na sobra kong mahal. At sila yung mga taong tinutukoy ko. Yung mga taong, alam mo yun, sinisharean ko ng mga personal kong iniisip. Alam kong palagi silang nandyan para sa akin at handang tumulong. Kaya dapat nam akong umasa sa kanila.
Matagal nang pinag-uusapan ng pamilya mo at ngayon, marami ring sinasabi ngayon. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking maling akala o maling pananaw ng mga tao ngayon tungkol man sa'yo, sa pamilya mo, o sa pamilya Duggar sa pangkalahatan? Ano yung isang bagay na, alam mo yun, kung may pagkakataon kang magsalita, masasabi mong mali ang pagkakaintindi ng lahat? Ano sa tingin mo yun? Oo, tingin ko nag-uugat ito sa gawain ng IBLP. Naniniwala akong yun ang paniniwala ng pamilya ko ng matagal at sinunod nila ang mga turo. At naniniwala talaga ako na iniisip ng mga tao na maka-Diyos ito. Iniisip ng mga tao na tama lang ito, kaya naman naniniwala talaga ako na ang balangkas ng paniniwala ng IBLP ay sobrang baluktot. Sa tingin ko, gusto ng tao maniwala sa ipinapakita sa TV, pero ayaw nilang tanggapin ang kabilang bahagi. Mas pinipili nilang paniwalaan ang ipinakita sa kanila sa mga taon na lumipas. Kaya, alam mo, magkakaroon talaga ng mga sumusuporta at ng mga taong nakakakita ng tama at mali at nakikita kung ano talaga ang totoo. Para palawakin, batay sa mga paratang kina Joseph at Kendra, paratang pa lang ang mga ito at hindi pa sila napatunayan nagkasala sa korte. Magkaiba ang mga kasong hinaharap ni Kendra at Joseph, pero may magkapareho silang kaso sa Arkansas. Sa tingin mo ba posibleng may papel yon sa mga inaakusa sa kanila? Sigurado akong may papel yon. Viumano, sana hindi ito totoo. Sana walang basehan ng mga paratang. Pero naniniwala ako may dahilan kung bakit kinuha ang mga bata. Sigurado akong may mas malalim pang kwento rito na ngayon pa lang nadidiskubre at matatagalan pa ito. Magkakalayo rin ang mga petsa ng pagdinig sa korte. Kaya pakiramdam ko talagang lahat tayo ay kinakabahan habang naghihintay ng karagdagang impormasyon at ng mga magiging desisyon. Ang dami talagang nangyayari. Patuloy pa ito. Isa pa rin itong patuloy na investigasyon. At ayoko talaga na kamag-anak ko pa ang sangkot dito. Nakipag-usap ka ba sa kanila o kailan ang huling beses na nakausap mo sina Joseph or Kendra? Hindi, matagal na akong hindi nakakausap sila. Nang maaresto si Josh at makulong bago pang una nin iskandalo, yung isa, yung talagang kinasamputan ng mga kapatid niyang babae at yung malaking iskandalo na yon. Inarap ko siya at talagang sinabi ko ang totoo tungkol sa nararamdaman ko sa sitwasyong yon. At isinulat ko ito sa aking memoir, Holy Disruptor. Talagang ikinuwento ko ang buong pangyayari ng eksenang yon. Talagang inilalarawan ko ito para sa mga tao, alam mo yon, para tunay nilang maintindihan kung ano talaga ang nangyari. Nung oras na yon, napagtanto ko sa tingin ko, yung malaking bahay ng pinsan ko ay hindi ligtas para sa akin. Hindi na ako bumalik doon. At kasama na doon ang sinumang nagpakita ng suporta kay Josh. Sa kasama ang palad sa aking palagay, yung mga pinsan na yon, sina Joe at iba pa, talaga namang nalpakita sila ng suporta kay Josh noong panahong yon. Kinailangan ko magtakda ng hangganan at sabiling hindi ko kayang suportahan ang sinumang susuporta sa lalaking ito. Nagkaroon na ng malinaw na hangganan. Sa totoo lang, siguro 5 taon na rin mula nang huli ako nakipag-usap sa kanila. Grabe, kumusta naman ang iba pa sa pamilya? Nakikipag-ugnayan ka pa ba sa kanila? Kaya si Jill at ako ay talagang malapit sa isa't isa. Si Jill ay maasahan ko at siya rin sa akin. Ako ang nadaalaga ng mga anak niya at maganda ang samahan namin bilang magpinsan. Sa tingin ko, nagkaroon siya ng mas malinaw na pag-unawa at sumailalim din sa maraming therapy. At sa palagay ko, napakaganda nito para sa kanya. Para makita talaga niya ang mga bagay sa tunay nilang anyo. At oo, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkausap at magkaintindihan sa iba't ibang aspeto ng nararamdaman namin tungkol sa ilang mga bagay. Pero pagdating sa ibang tao, hindi mahigpit ang mga hangganan ko at may dahilan kung bakit ko itinakda ang mga iyon. Ano ang opinion mo sa desisyon ng korte na alisin ang no contact order kaya pwede na ulit makipag-ugnayan si Kendra sa mga anak niya? Talagang umaasa ako na ligtas ang mga bata sa lahat ng aspeto. Hindi ako naniniwala na pwede mong piliin lang kung paano sila ligtas, protektado at inaalagaan. Kaya umasa akong inaalagaan sila ng pinakamahusay. Hindi ko na alam kung ano pang sasabihin ko. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari dahil hindi pa rin namin alam. Dahil sa takdang pagdinig niya sa korte at sa lahat ng bagay na hindi pa namin alam. Alam ko na sumusunod siya sa mga patakaran. Alam ko na, sa tingin ko, nakikipag-ugnayan siya sa kanila. Sigurado ako doon. Sigurado ako nangyayari yon. Hinihiling ko lang ang pinakamabute para sa kanila. At umaasa ako na si Kendra, kung ano man ang kailangan niyang tulong at kung ano man ang kailangan niyang therapy, ay matatanggap niya yon.
May ibang miyembro ba ng pamilya na tumutulong kina Joseph, Kendra at sa mga bata ngayon? Wala akong alam o impormasyon na tanggap pero narinig ko lang sa sabi-sabi na binoon ang nangyayari. Ano ang reaksyon mo nang lumabas ang balita tungkol sa mga kasong yon? Sa tingin ko, nung una kong nalaman kung ano talagang mga paratang, talagang nadurog ang puso ko. At ang katotohanan na yon, di umano, si Joe pa ang sangkot. Alam mo, minahal ko siya. Napakabait niya, well, based sa pagkakakilala ko, napakabait niyang tao. Yung tipo ng tao na talagang inaasahan ng mga tao. Nakakatawa siya, sobrang palakaibigan, parang malaking teddy bear. Alam niya kung paano. Alam mo yon, basta talagang mapangkumbaba at mabait siya. At kaya naman, dahil si Joe ito, talagang binudurog nito ang puso ko sa ibang paraan talaga. Gaya na sabi ko, isang walang katapusang bangungot ito. Dasal ko na wala nang madagdag pa. Pero sa kabilang banda, magsasabi ako ng totoo. At tapat sasabihin ko malamang meron pa. Dugtungan ko lang, tiningnan mo ba ito at sinabi mo, kadalasan kapag may kinasuhan ng krimen, binabalikan nilang nakaraan nila kasama ang taong yon at may mga bagay na baka noon ay hindi nila napansin o binaliwala. Ngayon, iba na ang pananaw nila. Ulitin ko, paratang pa lang ito at hindi pa napatutunayan. Mabigat ang mga paratang. Bumabalik ka ba at sinasabi mo sa sarili mo, may ilang beses sa mga naging pakikisalamuha ko sa kanya, sa nakaraan ko sa kanya, mga bagay na nakita o narinig ko mula sa kanya na baka ngayon ay tinitingnan ko na sa ibang paraan. Hindi ko naman iniisip na gano'n. Tulad ng sinabi ko, tuwing magkasama kami, iyon ay kapag nag-shooting kami. Kaya hindi ko talaga, interesante nga eh. Malaki ang pamilya ko, oo, pero hindi naman kami ganun ka-close. Hindi nila ako kilala bilang isang tao. Kilala lang nila ako based sa kung ano lang ang pinapakita sa kanila. Kaya nakilala ko lang sila sa mababaw na paraan. Kahit ilang taon na nilang kinukunan ako ng video at lahat ng mga ginawa namin ng magkasama at ako rin na kinukunan sila, literal na sa mababaw lang ang pagkakakilala ko sa kanila. Tungkol lang ito sa panahon, tungkol lang ito sa kung gaano kaganda ang mga palda nila. Alam mo yon, ang mga usapan namin ay kung ano lang ang sinabi sa amin na pag-usapan. Kaya hindi talaga namin napag-uusapan kung ano ang mga pinagdadaanan namin or kung ano ang mga natutunan namin o basta yung mga bagay na tungkol sa kung sino talaga kami sa loob. Hindi ko maalam paboritong kulay nila kaya mo malalaman kung gaano kababaw ang relasyon namin. Kaya sa tingin ko, dahil matagal na akong wala, mga 5 o 6 na taon na, maraming pwedeng manbago. Pwedeng manbago ang isang tao. Hindi ako naniniwala na yon, ito ang hindi ko pinaniniwalaan. Hindi ako naniniwala na ang isang tao na 25 taong gulang, alam mo yon, pupunta lang sa isang bakasyon sa beach at bigla na lang magpapasya na maging halimaw ng basta-basta, alam mo yon, sa isang family vacation, di ba no? Hindi ako naniniwala na iyon ang simula ng isang bagay. Sa tingin ko, kailangan nating tingnan ang generational trauma. Kailangan mong tingnan ang mga pattern at kailangan mong putulin ang mga iyon. Kaya ginawa ko yon sa pamilya ko. Sinabi kong mahalaga ang mga hangganan at hindi ko hahayaang madamay ang sarili kong pamilya. Pananatilihin kong ligtas sila at pananatiliin ang kapayapaan. At paninindigan ko ang katotohanan. Paninindigan ko ang tama. At hindi ko alam kung saan nagsimula kay Joe, hindi ko rin alam kung saan nagsimula kay Josh, pero marami akong tanong tulad ng iba. Oo, sigurado. Isa sa mga bagay na ikinagulat ko, gusto kong malaman ang reaksyon mo dito. Maaring mali ako, pero simula nung naaresto siya at nakasuhan, napansin kong may ilang kapamilya na naglabas ng pahayag pero hindi nagsabing inosente siya o hindi niya ginawa ito. Parang umamin sila kahit sinasabi nilang inosente siya hanggang mapatunayan pero tila sinasabi rin nilang ginawa niya ito. At umasa silang gumaling siya at matuto mula rito. Medyo nagulat ako doon. Ibig kong sabihin, nakita mo rin ba na parang sinasabi nila na tungkol ito sa biktima sa kasong ito? Hindi pa nga nila sinasabing di umano'y biktima. Sinasabi nilang biktima at kailangan niya ng tulong. Interesante para sa akin ang ganitong reaksyon ng pamilya. Naging interesante yon para sa akin. Nakita ko ang sagot ng tito ko at ng ilan sa mga kapatid na lalaki. Sa tingin ko rin ay interesante yon kasi oo, nagpapakita sila ng suporta para matulungan siya at para, alam mo na, maligtas siya or mambago siya ng ugali or kung ano man.
Pero kasabay niyan, narinig ko ring maraming sumusuporta ng hindi lantad. At umaasa ako na ang mga komento at suporta, mga email ng suporta na ipinapadala sa media, at kung ano-ano pa ay talagang magpatuloy. Umasa kong hindi lang ito pakitang tao o PR lang. Tama. Oo, pakiramdam ko ganun niya. Kayang baluktutin ng media ang mga balay. At pakiramdam ko, sila, ibig kong sabihin, di umano, kaya nilang baluktutin ang mga bagay. Kaya sana lang talaga na gawin niya. Sana para sa kung ano. Kahit ano pa yon, kung totoo at may sala siya, at binawa niyang mga ito, alam mo na, dapat siyang parusahan ng buong bigat ng batas. Amy, may tatanong ako tungkol kay Joshua. Interesante ito. Pinalawig ang pananatili niya sa kulungan at ayon sa balita, nilagay siya sa solitary confinement. Naniniwala kang alam mo kung bakit nangyari yon. Tama ba? Ibig ko sabihin, naniniwala ako may cellphone siya. Tama ba yon? At nagkaroon pa siya ng isa pang cellphone. Interesado ako dito dahil may mga ulat na nagsasabing hindi pa natin alam ang mga posibleng paglabag. Meron ka bang karagdagang impormasyon kung may mga paglabag ba o bakit ito pinalawig o ano ang nangyari dito? Kasi sa tingin ko, wala pa tayong opisyal na dahilan kung bakit. Sa tingin ko, wala pa tayong opisyal na dahilan. Ako rin, nag-post ako sa social media ko kasi marami nagtatanong sa akin ng sagot. Dahil ako lagi nagsasalita, kaya sinasabi nila, uy, nandun ka, kwento mo pa. At ako naman, parang nalalaman ko lang din tulad ninyo, sa palagay ko, siguro dahil ito sa cellphone, yun lang ang hinala ko, yun ang hula ko tungkol dito. At kasi nangyari na ito dati. Alam mo, naniniwala talaga ako na iniisip niya na mas mataas siya sa batas. Sa tingin ko, iniisip niya na makakalusot siya sa kahit anong gawin niya. Alam mo yun, ako si Josh Duggar, alam mo na, yung ganong ugali. At sa tingin ko, yun ang magiging dahilan bago bumagsak ang isang tao. Kaya oo, sa palagay ko, malamang dahil ito sa cellphone, wala akong kahit anong ebidensya tungkol doon. Pero magpapaisip ka talaga kung sino ang nagbigay nun sa kanya, paano niya nakuha yon at anong ginagawa niya doon, ano ang tinitingnan niya. Ang dami kong tanong, sobrang dami kong tanong. Ano ang nararamdaman mo sa katotohanang mas matagal pa siyang mananatili sa kulungan? Ay, ipinagbiriwan ko yan. Ipinagbiriwan ko yan. Sana manatili siya doon hanggang sa labinwal or mas matanda pang mga anak niya. Si Yanga pala, habang pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagkakakulong, isa sa mga tinalakay natin dito sa palabas na ito, balikan lang natin sina Joseph at Kendra. Marami sa mga tawag nila sa telepono ang inilabas. Hindi ko alam kung nagkaroon ka ng pagkakataon na makinig sa alinman sa mga iyon. Narinig ko silang lahat. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga iyon? Nako, Diyos ko. Sige, gaano pa karami oras ang meron ka, Jessie? Hayaan mo ikwento ko sa'yo. Sobrang lungkot nila. Sobrang lungkot nila. Sa palagay ko lang, ito ang opinion ko, pero naramdaman ko na sobrang makasarili ni Joseph sa mga sitwasyong iyon. Hindi siya nagpapakita ng kahit anong pag-aalala kay Kendra. Alam mo, kinailangan pang itanong ni Kendra, mahal mo pa ba ako? Parang sa isip ko, sumisigaw ako, Kendra, mahal mo bang sarili mo? Mahal mo bang sarili mo? Heto ang taong sinasabing nanakit ng 9 na taong gulang. Sapat ba ang pagmamahal mo sa sarili para makalaya? Nasabi ko na sa ibang podcast, pero ito na ang chance niyan magmingming at maprotektahan ang mga batang yon. Kaya niyang gawin, kaya niyang makaalis sa sitwasyong iyon kung tama, kung alam mo na may hatol na nagkasala, lahat ng yon. At ewan ko lang talaga, hindi ko alam kung anong mangyayari. Sana talaga sa tulong ng Diyos, madising siya, alam mo yon, mamulat siya at makita niya talaga kung anong totoo. Napansin mo ba na talagang iniwasan nilang ipaliwanag ang detalye ng paratang dahil alam nilang nakarecord ang usapan? Malinaw namang sinabi na nakarecord yung linya. Pero nakuha mo ba yung pakiramdam kung paano nila tinitingnan yung mga kaso sa Arkansas, kung ano yung pananaw nila doon, kung paano nila ito hinaharap? Alam ko na nakita ko yung mga email mula sa tito ko na nagsasabing absurdo na kinasuhan si Kendra. Absurdo na inaresto siya. Titingnan namin kung pwede namin mapawalang saysay ang mama iyon. Pero ulit, isipin mo yung sukatan kung paano protektahan ng isang bata, 'di ba? Parang ano ang tama, ano ang mali. Saan mo itatakda ang hangganan ng pagiging mabuting magulang kung pinapakain mo lang ang anak mo? Mabuting magulang ako kapag pinoprotektahan ko ang mga anak ko sa mga mandaragit.
Pero saan nga ba ang hangganan nito? Kasi sa tingin ko, nagsisimula ito sa pagtiyak na sila ay ligtas, protektado, minamahal, at inaalagaan araw-araw sa buong buhay nila. Kung hindi sila ganoon, dapat pa nating suriin ang sitwasyon. Talagang naaawa ko sa mga batang yun. Hindi ko pa sila nakikilala pero sobra ang awa ko sa kanila. At talagang kumaasa ako na ligtas sila kahit saan man sila naroroon. Amy, napakabait mo sa pagbibigay ng oras mo at sa pagiging bukas tungkol dito. Maraming salamat talaga. Sobrang pinahalagaan ko ito. Inaabangan kong maibahagi ito sa mga manonood at tagapakinig para marinig ang pananaw mo. Maraming salamat talaga. Hindi, maraming salamat din, Jessie. Maraming salamat muli kay Amy Duggar King. Talagang pinahahalagahan ko ito. At salamat din sa inyong lahat na sumusubaybay sa amin dito sa kasong ito. Yan lang muna ang meron kami para sa inyo ngayon dito sa Sidebar. Mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcasts, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Pwede rin kaming mapanood sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X at Instagram at panurin ang palabas ko sa News Nation na Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes, 11 PM Eastern. Kita-kits sa susunod mga kaibigan.